Hi guys! Andito kami ngayon sa park dahil maaraw. Sabi ni Daddy, 13 degrees kanina pero mahangin. Pero yung hangin kasi malamig. Medyo deceiving yung spring na nga pala dito, no? Officially. Nung 21st ata yung officially by calendar na spring na dito. Let me know kung mali ako. So, Pero, kung makikita nyo, nasa likod namin yung playground. so maaraw Maraming siya. tao. Ito, hindi na masyadong maaraw ngayon. Kasi anong oras na? Alas 4 na. Pero kaya sobrang liwanag, pero malamig. So, dito kami ngayon. Maraming tao dyan. Sa paligid namin, hundreds of people and kids, including kids. So, masaya. By the way, naisipan lang namin mag-vlog habang nandito kami. Na mag-share kami sa inyo kasi siguro ako napanood nyo yung most recent video namin before this one is we just welcomed the 5th member of our family, Christoph. So, we thought we'll make a quick video. Sana naiintindihan nyo pa rin kahit mahangin kasi it's very windy, open field to. So, Ano yung mga disadvantages and advantages ng raising a family in the UK? yes. So, para magkadagdag ideya lang kayo, siguro simulan natin sa advantages. Ano ba yung number 1 natin? Number 1, free healthcare. Yes, alam niyo naman na siguro yun. Hindi na surprise sa iba. Dito sa UK, literally, free lahat. As in, papasok ka, pupunta ka sa ospital, mag-stay ka doon, lalabas ka, wala kang iintindihin na babayaran. So, mula sa panganganak, hanggang sa kung merong mga komplikasyon, kailangan ka pang i-monitor at mag-stay sa hospital, kasama yon. So, yun, free yung, hindi porket free yung healthcare, pangit na yung quality. Siguro depende rin sa lokasyon, no? Pero dito sa amin sa Cambridge, meron kaming specific maternity hospital. So, maganda yung service nila doon. Modern din yung hospital. So, we're very happy. Tapos, pagdating sa bahay, meron pang mga... Health visitor. Saglit, commercial break tayo kasi si Christoph umiyak. Gawin mo na ng milk. Even, hindi mo na tapos. Christoph! What will you say? Are you happy that you have a big brother? Not a big brother, but a little brother now. And he's making a lot of noise. Gawa pa kami ng milk. So, imuwi na muna kami kasi medyo malamig na doon. And then, si Christoph was a bit uncomfortable. So, tuloy natin ngayon. Sinasabi namin kanina, free yung healthcare sa UK sa mga nanganganak. But it doesn't mean na porket libre siya, yung quality niya, hindi na ganun ka-okay. Very good pa rin yung quality niya. As in, based on national standards, no? And then, holistic, ano yung ginawa nila pagka-uwi natin? The day after na pagka-uwi namin dito sa bahay, may midwife na nag-visit to check on me and with the baby, no? So, for maybe 10 days pa yun, no? After delivery, yung parang every other day visit nila or twice a week. Kasi hindi nagigay ng weight yung si Christoph, so kailangan i-check nila yung weight. Including sa free healthcare, yung mga gamot ng nanay tsaka ng baby. So, anong Pag period? pregnant ka dito, free yung prescription mo tsaka yung dental check-ups. Like, or kung ano man yung problema mo sa ngipin mo, like kung may pwedeng pastahan or cleaning, free lahat yun. Pagawa mo na. Within 1 year within your pregnancy and after your pregnancy. Kahit implant, crown. No, just crown. Hindi implant masyado. Hindi pa, I mean, crown pala. Kasi Oo. last time kay Katniss, nagkaroon ako ng problem sa ngipin. Nagkaroon ako ng crown tsaka bridge. Free yun. Free Tapos yun, no? tinanong ko sa dentist kung magkano abutin ng siguro mga 2,500 quid. So, 2,500 pounds. if So, ako magbabayad nun, hindi ko papagawa. Pero sabi nila, paggawa ko na kasi ito. So, kung kami yun, sa Pilipinas na lang napapagawa. Maghihintay na lang kami makauwi ng Pilipinas. So, yun nga, from 1 year hanggang sa 1 year from the date that you delivered the baby na. But yung mga kids, hanggang sa I think 18 or 16 years old, libre yan sila. Dental, medical, prescriptions, libre yan sila. So, ikalawang advantage is yung consumables dito are, hindi man siya super, hindi mo naman masabing mura talaga. Pero kung ikukumpara mo sa Pilipinas, kung ikukumpara mo sa sahod mo sa Pilipinas at presyo ng bilihin sa Pilipinas, medyo mas afford dito sa UK. Kasi for example, yung nappies o yung mga diaper, dito magkano lang? siguro mga 4 pesos.
to 60 pieces. Parang sa 2 plus lang yun eh. 2 plus na mula sa 120 lang, no? Very good quality na yun, ha? Award-winning brand na yun. Hindi man siya Pampers, award-winning brand na yun. So, yung milk dito nasa 700 ano, no? Ay, no? Ano tawag Sa dyan? sangkan. Garapon, sangkan na yun, no? Na ganyan yung regular na 800 grams yan. 700. 700, which is good for, depende kung gano'n wala kasi medyo yung baby nyo. So, kasi yung gano'n, kunwari, 10 pounds or 700 pesos. 30 minutes, 15 minutes na sahod lang ng karaniwang nurse yun. So, hindi kagaya sa Pilipinas, pataas pa sa minimum wage. Diba? Kahit sa nurse, magkano sahod ng nurse ngayon? Siguro 800 yata narinig ko eh. Starting ng nurse ngayon. Maghapong salary ng isang araw, or maghapong salary ng isang nurse, yung pambili ng gatas, diba? So, hindi siya super mura, pero affordability, since yung sahod mo, okay naman siya. Mga damit, reasonable din naman yung price, pero may mga group na nag-share, no? Yung mga pinagkalakihan ng mga anak nila, pwede mong makuha dahil maraming nagbibigay. No. Ang Tapos, tawag doon, Daddy? hand-me-downs na Hand-me-downs. mga damit ng baby. Tapos, good quality pa yon. Pag hindi good quality, tinatapon na nila. Pag okay pa yung quality, nasa iyo din naman. Kung gusto mo, Kasi may mabilis pictures. lang lumaki yung mga baby eh. So, Oo. palit-palit ng damit. Then, Dalas. Marami din kami mga kaibigan, mga English people, dozens of gifts talaga, as in dozens of people. Not just a dozen, but literally dozens of people is giving us gift. So we're very thankful. So mga ganun, nakatipid kami. Bili kami ng mga basic stuff din, mga pang-alis, no? Kasi mga niregalo sa atin, mga pang-alis din. Meron din pang bahay. Bumibili tayo pero konti lang. Oo. Pero may mga kaibigan kami sa work, may mga nagbigay din sa akin. Depende din talaga kung ano yung network mo eh. Kung mga kasama mong tao, mga kaibigan mo. Kung meron silang mga anak. Third, siguro advantage natin is yung free education sa magpapalaki ng mga bata. So, mula anong edad yung free nila, mami? Sa nursery nila dito from 9 months meron na. Dati from 3 years old eh. Pero ngayon parang ano yung government na from 9 months, pwede mo nang isend yung baby mo sa nursery. So the parents can work that. Oo. So, para may time yung mga magulang na mag-work, government nang allocate ng funding para sa mga schools na para yung mga magulang for few hours, pwede na lang iwan yung bata sa nursery. So, it's not for everyone, pero if you want to take that option, possible yun. By the way, kailangan residente ka muna rito kasi access yun sa public fund, no? Yung mga education na ganyan. Pero kung hindi ka pa residente, meron kang 15 hours kung yung anak mo ay 3 years old na. Pero kung hindi pa sila 3 years old, you have to pay for any single hour na kailangan or na i-spend ng anak mo sa nursery. Kahit yung food, additional pa yon. Pero pag residente ka na, depende din yung ibang schools, no? Mga kaibigan natin sa London na magbabayad pa sila sa food. Sa amin, libre na lahat dito. Ang fourth is yung child benefit. So, financial, naman yun? Financial support from the government na matatanggap mo monthly per child. So, literally, pera, Magkano cash. yun? Mga 80 pounds per child? Depende sa edad din eh. Kasi tumataas sa amin po konti-konti every year. Tumatanggap ako ngayon. Ako kasi nag-apply. Kasi ako yung una naging residente. Tumanggap ako patanggap ako ng 170 per month. So, para sa dalawang bata na yun. Kay Katniss and kay Haven. And then, i-apply ko na lang ulit yung secret stuff, yung third baby namin. Again, kailangan mo maging residente para maka-access ka doon kasi public fund yun. And then number 4, yung mga amenities, no? Kagaya ng Pinuntahan natin kanina. Yung mga recreation grounds. May mga rin yun, mga exercise facilities na kasama. Para sa mga parents din. So, kahit yung mga anak mo naglalaro din sa recreational ground, ikaw, doon sa exercise. So, okay doon. At least lahat. Kasi, ang aim doon ng gobyerno, pagka nag-exercise kayo pamilya, o yung mga citizen nag-exercise,
mas malakas sila, mas malusog, mas less chance na magkakasakit, less chance na magkakasakit, less access sa public funds sa libreng ospital. So, yun yung dahilan kung bakit meron sila mga ganun din, recreational ground or playground, tennis, gym, playground sa bata, basketball court, marami yun. At magandang klase siya. And then, sa disadvantages, so, kung pumili lang rin kami ng 5. Marami pang advantages, marami pang disadvantages. Pero 5 lang muna para sa video na to para hindi mababa ng gusto. Siyempre, unang-una dyan, ang weather. Kakatapos. Bakit ba? Bakit ba naging disadvantage yung weather? Siyempre, alam natin, kakatapos lang ng winter. Spring na ngayon, pero ang lamig-lamig pa din. Yun ang pinakauna naming naisip kasi, totoo naman. Pag di ka makalabas, hindi ka rin maka-exercise kahit magaganda pa yung mga recreational ground, yung mga amenities dyan para maging healthy ka. Pero kung di ka naman makalabas, yun pa rin yung deterrent. para magkaroon ka ng physical work or physical activity outside. Pwede ka mag-walk at least, no? But, kung consider mo yung mga bata, hindi madali para sa kanila eh. Kaya sabihin mo maglaro sila, kailangan mo ng another layer. Pero yung mga infant, sometimes they're too young eh. Second dyan, yung wala masyadong kapitbahay na may mga kids din. So, konti lang yung makakalaro ng anak mo. Dapat makipag-arrange ka muna sa mga friends mo bago ka pumunta sa mga bahay nila, di ba? Hindi mo basta pupunta ka na lang. Kasi ba, walang tao or nasa work, ganyan. Yun lang din. Kahit sabihin mong hindi malamig. Well, una, pag malamig, hindi talaga lumalabas yung mga tao. Pero hindi ito, kung kumpara mo sa Pilipinas na kahit maaraw, maulan, or kahit after school, may makikita kang bata sa labas eh. Kahit sabihin mo subdivision pa yan or gated community or gated subdivision. Kahit pa paano, meron kang makakausap sa labas. Lalo na sa mga bata, mahalaga yun. May makalaro sila, nakakilala nila na social support, social environment. Kasi sa playground, kahit sabihin mong maraming bata, hindi rin sila basta-basta makapag-interact dun sa mga sa mga ibang bata dun eh. Hindi nila masabing friends talaga nila yun. We call them friends. We label them as friends. Pero wala silang relationship as friends. So, bukod sa physical activity, yung social environment, wala. Hindi mo basta makukuha dito. Yun lang yung disadvantage. Maganda pa rin yung nakakapaglaro sila sa ground, sa labas. Dito medyo mas papalad lang kami kasi yung mga kapitbahay namin, meron silang may mga anak din sila na halos kaedaran ng mga anak namin. Well, classmate ni ate. Kaya, ayun. Classmate ni Nakaka-associate nila. ate, classmate ni Katniss. So, yun yung mga kalalako nila. Number 3, disadvantage. Unang-una magastos kumain sa labas, pag mag-holiday kayo or mag-hotel, ganyan. Kasi yung mga hotel dito, usually not always, maximum na yung 4 sa isang kwarto. Dalawang magulang, syempre, yung dalawang bata. Beyond that, Parang yun yung nila dito. beyond that, kailangan na nila magdalawang kwarto. So, medyo magastos yun, diba? Additional payment pa sa kwarto. So, isang tao lang sumobra, kailangan mo ng 2 kwarto. Minsan pwede mo pakiusapan, minsan pwede mo naman diskartehan. Lalo na kung bata pa naman yung mga anak mo. And then, kahit naman siguro, kahit sa Pilipinas, pag gumala, pag maraming anak, mas magastos, diba? Siguro, depende na lang kung may negosyo ka sa Pilipinas, kung kaya mo gastosan yung gano'n, edi very good. In relation to that, isa din sa disadvantage is... Kailangan mo ng car. Well, pwede na namang walang car kasi may mga family naman na nabubuhay dito na walang car. So, very accessible naman yung public transport. Pero syempre, mas convenient convenient yung may car ka na sarili. Kasi everywhere, pwede kang pumunta kahit saan. Alright, kasi kagaya na pinunta namin kanina, yung recreational ground. Sa dami ng recreational ground dito, pwede kang mamili. Kung saan mo gusto, sa mas malayo, mas malapit, sa kaliwa, sa kanan. Kung wala kang car, dapat desidido ka na kung saan ka. Paano kung pumunta ka dun sa isa tapos sabihin mo lang nire-repair pala o sobrang dami palang bata or something, gusto niyo pupunta sa kabila, magbabas ka na naman. Pero kung may kotse ka, convenient talaga. Lalo na pag marami ka mga bata. Kasi may bus naman dito. Kahit paano, efficient naman yung mga bus dito. Pero it takes time, like 40 minutes to 1 hour. Yung imbes na 10 minutes lang na biyahe. Oo. Kasi may mga stops, mas malayo yung ruta, hindi direkta doon sa destination mo. Minsan magta-transfer ka pa. Pwede mo naman dalhin yung pram mo doon sa bus, but hindi siya very convenient syempre.
Lalo na sa weather din, isa pa yun. Pag malamig, iba yung meron kang thermoregulated na kotse, di ba? And lastly, Yung safety. uh, Though, dito sa Cambridge, safe pa naman kami. Tingin ko safe Relatively. pa naman. relatively Kahit safe. maraming tao. Safe, oo. Maraming tao, pero dito parang kagaya sabi ko kanina, merong amenities sa recreational ground para mag-exercise yung mga parents, merong amenities for kids like slides, swing, roundabout, and all that. Kahit habang nag-exercise ka, silip-silipin mo lang anak mo, hindi ka masyado mangangamba o hindi ka talaga mangangamba. Unlike nung sa ibang lugar, sa mga mas busy na towns or cities, malapit sa London, around London, may mga rundown areas talaga na medyo shady yung mga tao. Shady yung environment. So, medyo hindi ka mapapalagay. Baka nga hindi ka na pumunta ng recreational ground eh. So nangyayari sa mundo ngayon, no? Lalo na rito sa West, medyo crazy na. Medyo mag-aalala ka talaga. Pero, siguro, we are just blessed enough and so far, hindi pa ganun ka-crazy dito sa Cambridge. Marami pa rin naman magagandang, peaceful, at safe na lugar dito sa England. At sana naman, huwag mag-worsen yung ibang hindi magandang places. So I guess hanggang dito na lang muna itong vlog na to, no? Some advantages and disadvantages, marami pa, pero masyadong haba yung video. We just want to give you a gist, an idea, kung paano ba bumuo ng pamilya dito sa UK. So kami, hanggang gano'n na lang, hanggang 3 na lang yung aming anak. Yun ang plano. Pero we will try to stick to that. But that's what it's like. Ngayon, kung meron kayong mga question, meron kayong mga query dyan, gawang bagay na namin hindi namin na-touch, lagyan nyo lang sa comment section and we will try to answer them. So, I guess we'll wrap this up here. Always remember to share as well. And spread the love because life is delicious. See you on the next one. Bye. Bye.